Kamusta mga kasgood? What's up sa inyo? So ngayon ipapasyal ko kayo sa Ambuklao Dam. Ipapasyal ko din si Bentley, the Fortress 160. Tapos punta tayo sa river, no? Mag-relax tayo ng konti. Punta tayo sa baba. Itong ride na to guys is a last ride also para sa first PMS ni Bentley. Kasi 500 kilometers na at 3 months na ang nakalipas. So this will be also a 3 months review ng Fortress 160 simula nung nakuha natin nung September. So tara guys, let's go for a ride. So let's enjoy the ride. Yes, I just wanna feel so light on my face. I'll live behind the pain today. Enjoy your life. Yeah, I wanna feel like I'm free again. Just wanna be myself. No one else. So habang nagra-ride tayo guys, describe ko muna sa inyo yung performance ni Bentley ng 3 months. So ano nga ba ang worth mentioning sa 3 months na yan? So far sa akin, isa lang naman yata yung naging issue ko dito yung may nadaanan akong malalim na lubak tapos hindi ako nakapagpreno. Loose thread yung bolt niya. No, yung left yata or right na na fork. Ayun, natanggal kaya pinalitan ko. Tapos papalitan ko na rin yung isa para hindi na maulit kasi yun, ang bilis nag-loose thread Ewan ko kung bakit, pero mukhang luma yung bolt na nilagay sa front suspension kaya ayun. Mura lang naman yung mga stainless na Allen bolt. Parang 80 pesos isa. So hindi naman siya ganun ka big deal din. At least napalitan na. Yung ibang may Fortress naka bolt na rin. Napalitan na, hindi na yung luma. Sa akin luma So far, yun lang naman yung na-encounter ko, no? And the rest, wala naman. Yung lang, TPMS lang. Yung tire pressure monitoring lang. Minsan talaga, naglolo ko yung sensor, no? Pero ang gagawin mo lang, bawas dagdag ka lang ulit, then mariread niya na ulit yung air pressure tsaka yung temperature ng front and rear tire. So far, sa akin, okay naman na. Wala nang problema. Dire-diretso naman na nare-read niya. Yun nga din pala, yung screen mirroring neto hindi ko na ginamit kasi nakakabwisit lang. Parang hassle din para sa akin. Kung Carbit lang yung gagamitin nyo, kung maps lang, yan okay lang. I-on nyo lang yun. Pero pag screen mirroring kasi, kailangan all the time naka-on yung cellphone nyo. Tapos yung orientation nya, kailangan naka-landscape. So ilalak nyo doon para mabasa or para malaki. Kasi kung tutusin, maliit lang itong screen itong panel ng Fortress. Sa ATR 160, ganito lang din yata kalaki. So for me, hindi ko na talaga siya gagamitin kaya kumuha na lang din ako ng ganitong cellphone holder. Yan, gaya na nakikita nyo dito. Yan, mas okay pa to. At least, di ba? Ma-navigate nyo agad yung kung gumagamit kayo ng Google Maps or kung nagsa-sounds kayo habang nagra-ride, yan, ma-navigate nyo agad pag naka-phone holder na lang kaysa mag-screen mirroring pa kayo. Kasi maliit lang din buti sana kung malaki. Good sana yon. And lastly, yung gas consumption niya dito, hindi ko alam kung nakikita nyo, nasa 2.6 liters per 100. So parang pumapalo lang to ng 36 or 38 kilometers per liter, which is hindi yun yung advertised na fuel consumption or fuel economy niya. Dapat nasa 40-ish 40, 45 yata, 45, 46, nasa ganyan. Actually makukuha nyo yun pag nasa nasa mas patag na lugar kayo. Pag dito kasi sa amin sa Baguio, talagang pipiga ka dito kasi mataas dito Pero sa ganung reading, 36-38 kilometers per liter, matipid pa rin. Para sa akin, matipid pa rin yan. Considering na break-in period pa lang. So sure na sure ako na mas mag-i-improve pa yung fuel efficiency netong Fortress 160
pag nakapag-break in na tayo, siguro pag nasa 2,000 plus kilometers na, yan, mag-i-improve yan siguradong sigurado. So kahit pakakuha ako ng 40, masaya na ako dun. 40 to 42, happy na ako dun. So yan, let me know guys kung ano yung reading nyo, no? Kasi yung iba nasa 2.8, yung iba nasa mas magastos. So depende na rin siguro yan no, yung riding style nyo, no? Kung chill lang kayo or kung walwal or normal mode. Yan, depende talaga, depende. So magpapahinga lang ako saglit dito sa baba ng river, ano. Dito ang ganda. Pahinga lang tayo dyan. Tingnan lang natin. Maganda sana bandang hapon eh. Tingnan ko muna. Okay, dito tayo pababa. Ingat-ingat lang kasi yung daanan. So planuhin nyo mabuti kung saan kayo dadaan pag ganito. Pag ganito ang terrain. Kasi mahihirapan talaga pag ganyan. Grabe oh. Huwag masyadong mabilis. Yan, dito maganda eh. O, diba? Yan, park tayo dito saglit. Kahit mainitan na si Bluey Boy, ay si Bentley. Ayan. Diba? Pahinga ka muna, Bentley. At nauuhaw na rin ako, to be honest. Whew, nice. Ayan natin. So iwan ko lang saglit si ano dito, hindi naman ganun kalayuan eh. Dito yung susi. Yan, kunin ko lang yung cup ko. Na hindi ganun kasilaw. Lakad-lakad muna tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura dito sa river na to, sa Banaaw. Ito si si Bentley. Yan. Mapapahinga muna siya. Walang silungan eh. Pero dito kasi, anong oras na ba? It's 12:30. Talagang tirik yung araw. Buti na lang may gears tayo na. May shades tayo. Yan. Dadalhin ko yung camping chair ko. Parang wala din kasi ang init-init eh. Kung dun sana sa kabila. Okay, kung makakatawid dyan. Actually, pwede yung motor eh. Yan, may mga dumadaan dun. Basta kaya. Ayos din. Yan, pwedeng daanan to. Basta kaya ng shoes nyo. Diba? Pwedeng tumawid-tawid. So, ang ganda ng place na to guys. Oh, very relaxing. Maririnig mo lang yung agos ng tubig. Yan, na dire-diretso. Nakaka-relax siya. So, pwede kayong pumunta dito. Yan, dyan sa bridge lang naman ng ano yan eh. Ng Ambuklaw. Pero ang tip ko sa inyo, wag kayong magkakalat. Okay? Huwag kayong magkakalat dito. Cleanliness is the key. Okay? Para yan, hindi sila mag-ban or hindi sila magbawal in the future. Ito sana maganda mag-drone shot eh. Wala naman tayong drone. Ito na lang, mukhang drone. Diba? Ganda oh. Ayun, may dumadaan doon. Tingnan nyo. Ayun. Diba? Kayang-kaya pick up oh. Sisi oh. Galing. So, very relaxing dito guys. Ang ganda. Medyo mawala na yung tirik ng araw. So, pabalik na tayo dyan kay Bentley. Yan. Actually, pwede kang magugas dito ng kamay kung kailangan mo magugas ng kamay. Pwede ka rin maligo dito. Dala ka lang ng sabon at towel. tapos doon ka sa diyan ka sa ilalim ng bridge maligo. joke lang. Huwag niyong gagawin yan guys. Pa kayo dyan. Ma-viral pa kayo dyan. Alright, so sa 3 months na gamit ko itong si Bentley, the Fortress. Ang nilagay ko lang naman dito is, nagpalit ako ng side mirror. Nemo Ducati V3 to eh. Tapos, naglagay ako ng cellphone holder dahil nga hindi ko gamit yung screen mirror. Tapos ito, extra hook. Actually, may hook pa akong isa dyan eh. Lalagay ko ulit para sa helmet. And then, ano pa ba? Ito, naglagay lang ako ng suspension ng spring cover. Tsaka box. Yan, top box.
Itong top box matagal na sa akin to. Binilang ko lang siya ng bracket. Okay, yan o. So yung bracket niyan pang MTX 150. So very durable yan, ang tibay. Yan, lahat ng yan guys nasa link in the description or nasa comment section kung gusto nyo rin bumili. Tapos meron din pala akong tunnel bag dito, hindi ko lang ginamit. So soon ko rin yan, i-share ko rin sa inyo yan. Maganda rin yun kung wala kayong top box. Maganda meron kayong tunnel bag. Okay, at least meron kayong ganun para additional storage. Easy access, yan, pwede nyo tanggalin ng mabilisan, pwede nyo dalhin kahit saan. Lastly, ang hindi ko lang nagustuhan dito sa Fortress is masyadong maliit yung compartment niya. Nakita nyo naman yun, di ba? Para sa akin, maliit lang. Yung mga small helmet, pero hindi mga full face Mga half face lang ang kasya, mga open face. Yun, kasyang-kasya, walang problema. Kaya nilagyan ko na lang siya, ginawa ko na lang siya storage, tapos dito na lang ako naglalagay ng helmet. So yun lang ang nilagay ko, tsaka wala na akong balak ilagay. Kasi kung tutuusin, sobrang forma na neto ni Bentley or ng Fortress 160. Bulky tignan. Parang siyang European na maxi scooter, ganun yung itsura niya. Okay guys, so tapos na ang relax natin, ng stop natin saglit. So punta na tayo sa Ambuklaw Dam. Kalimutan ko pa yung susi sa likod. Ano ba yan? Ay, ang init ngayon. Ano ang meron? Bakit ang init? Tara, let's guys. May mga snacks din pala dito sarap dun. Meron din dito sa kabila. Oh, nice view. Ayun na tayo sa bukod. Mas maganda pa yung view dito May sand, ang galing ng sand parang may dagat dito. Ganda, sobrang relaxing ng view dito. Mainit, medyo bumaba yung tubig. Malapit na tayo sa Ambuklaw Dam. Ito na yung paakyat ng Ambuklaw Dam. May camping din dito. May campsite. Ito, dami na to Every scream, living out the metal dream.
Oh, dito na tayo sa baba. Nilagpasan natin yung Ambuklaw. Dito na tayo sa bridge, oh. Baba na tayo. At mararamdaman na natin yung init. Tsaka nauuhaw na ako. Bukod, ang daming restaurant dito. Pwede siguro kumain dito. Kabayan na to. Ito na yung Bugyas. Kabayan Bugyas. Diretso pa tayo konti. Layo. Kakapagod. Ito may store dito. Eatery din yata yan eh. Nasa ano na ako eh. 51 kilometers. So the trip is 100 kilometers. Kayang kaya. Actually madali lang siya. Basic. Saan ba yung pine trees dito? Daming daming gulay-gulay. Ina-export yan. Galing na hindi nahulog. Ano ba yan? Cauliflower. Yeah, cauliflower yan. Haba ng biyahe yan. Oh, yun na yata. Oh, ano yung nasa taas na yan. Ganda oh. Water break. Okay guys. So, lumagpas na tayo sa Ambuklaw Dam. At I think hanggang dito na lang yung video natin. Pabalik na ako ngayon sa Baguio ulit. Ang total trip is 100 kilometers back and forth. Basic na basic dito sa Fortress. Very comfortable yung upuan. Very comfortable yung ride. Very stable. Kukulangan lang talaga ako sa hatak pa. Okay, kasi yan, nasa first PMS tayo. Yan, naka 500 kilometers na rin. At yan din yung 3 months update dito sa Fortress 160. Kung balak nyong bumili, pinag-iisipan nyo kung PCX o itong Fortress. Para sa akin, mas feature pack itong Fortress 160. Tsaka yung mga piyesa-piyesa niya rin, parehas lang din sa ADV, PCX, tsaka Click. So wala tayong magiging problema. Yan, kung makahanap kayo ng 139,000 na promo, yan, goods na goods. Kunin nyo na yan. Kung makukuha nyo siya ng installment at 139, yan, go for it guys, go for it. So I'll see you again on the next update sa 6 months. Alright, ride safe sa inyo guys. See you again in the next one. Godspeed. Goodbye.